Init-init. Wow. Yung mga biik natin mga kaprobinsya, oh. Napaka-effective po sa ginawa namin. Andun sila matulog. Kasi malamig dito sa amin ngayon, palagi umuulan. Yan. Yan po ang ating mga biik. Pero may bad news po. Yung isa na naapakan, nadaganan ng nanay, hindi nakailag, namatay. Siguro hindi talaga siya para sa atin. Babae sana yun. Doon sana natin inahin. Napaka-gwapo po sa ating mga biik. Effective yung ginawa natin na nilagyan natin ng maliit na tulungan. Para tuwing gabi, o kung matulog sila doon sila pumasok. Kasi dito sa amin, napakalamig, palagi umuulan. Kung hindi natin pinagawa ng ganyan, kahit anong klaseng gawat tayo, ibigay natin sa malamig yung panahon. Magtae pa rin yung mga biik natin. Tapos pag pumasok sila doon sa loob, wala na silang ganang lumabas. Noon na po, matakot po tayo na linisan yung kailang sahig. Kasi takot tayong mabasa yung mga biik. At saka takot po tayo na walang matulugan yung mga biik natin. Pero ngayon, na nilagyan natin ng kulungan, wala nang problema. Kahit paliguan pa natin yung nanay nila. Tinuruan na namin na pakainin ng fish yung mga biik natin mga kaprobinsya. Sila na po, oh, pumasok agad sila doon nung nakita sila ng tubig. Kasi takot silang mabasa. Sayang lang, nabawasan ng isa. So, labing isa sana yung biik natin, naging 10 na lang. Yung mga biik natin mga kaprobinsya, nasa 15 araw pa lang yan. Medyo matagal-tagal pa yan bago natin mawalay. Pero malaki na sila. Nung may mga kaibigan tayo, may kumpare tayo na pumunta dito, sabi nila, yung ganyan kalaki, pag nitid lang na baboy, binawalay na sa kanilang nanay. Yung nabasi isa, oh. Hindi pa tayo nakapili ng mga babae dyan para gawin naman. Yung natira natin na babae dyan, nasa 7 na lang. 7. Kasi yung namatay, babae po yun. At yung lalaki, 3 lang. Natapon na po yung 3. Tinapon na po namin sa mga nakarang araw. Pumasok din yung mga biik, oh. Takot silang mabasa. So ngayon mga kaprobinsya, naghahanap na kami ng paraan para hindi magtayo yung mga biik natin kahit malamig pa yung panahon. Noon na po, kinabahan tayo kasi palaging umulan. At alam po natin, basta malamig yung panahon, yun po ang kalaban ng ating mga biik. Magtae yung mga biik natin. Diyan sa loob, kawayan lang yan. Kung umihi sila, tumagos lang sa ilalim. Tapos napakadali lang matuyo yung basa na sahig kasi mainit dyan sa loob. Namayat yung baboy natin, oh. Kahit marami pa yung pagkain na ibigay natin. At yung barako natin, oh. Agoy. May diferensya. Hindi pwede mga kaprobinsya, oh. May hindi pwede. So, tawa niya ako tino ni Bukol. Tawa. Asa? Long timing tayo sa barako na nabili natin mga kaprobinsya, oh. Yung ari niya, may bukol. Wala tayo magawa dyan. Ipakapul lang natin yan. Pwede pa yan ikapon kasi bata pa. Logi tayo. Pero sabi naman ng pinagbilhan natin na kung sakaling may diferensya yung baboy natin, pwede lang yung palitan.
open na na. So, kag-ari na yan ha. Dako man kayo? Dako man? Hindi na open ko mo. Dako kayo. Yan po mga kampinso. Yan. Hindi ka pwede. Ito naman yung mga anak mga kampinso. Kain na yung iba natin bake, oh. Hindi lumabas yung mga bake natin, oh. Kasi doon mga kaprobinsya, mainit. Palabasin sana natin para kakain sila lang, kids. Tapos mo ba? So, ito ang gina eh. So, gusto nila kumunta. Mga kulgaw, mga kulgaw. Po, babae mga kaprobinsya, oh. Tingnan po yung katawan. Masaya po tayo kahit nabawasan ng isa. Kasi effective yung ginawa natin. Hindi na tayo maproblema pag malaki iba nating inahin dyan. Ilalabas po natin para makakain ba. Agdid sa ano daw? Wala silang ganang lumabas sa kailang kahon sa box na pinagawa natin. Yung iba nagkikain na sa kailang nanay. Nung una nung nagtais sila, bumili tayo agad ng gamot. Pero naisipan ko po na kahit anong gamot pa yung ibigay natin sa kanila,
tapos palaging umuulan dito sa amin, napakalamig ng panahon, magtai pa rin sila. So baka wala pang matira sa kanila. So yun, babae yan. Pero hindi pa natin na-check kung ilan yung didi. So tingin po natin dito, yung mga puti, mga mahaba yung katawan, napakagandang gawing inahin. Pero hindi pa natin natingnan yung didi nila. Hindi na kayo makapasok sa loob. Tingnan natin kung ilan yung didi sa puti. Minus. Hindi buhay lahat yung didi niya. So hindi lahat pwede natin gawing inahin. Ikaw? Malita? Malita kayo. Pero obserbahan lang muna natin mga kaprobinsya. Mga biik pa naman sila. Nasa 15 araw pa naman. Baka pagdating ng isang buwan, nakikita natin yung mga didi nila na buhay na buhay. Nung una po, nung hindi pa natin naisip ng ganyan, sa mga nakaraang mga inahin natin dito na nanganak. At pag magtai yung biik natin, yun po ang dahilan na mabagal silang lumaki. Huwag mong natin yan. Laki to. Dik. Hindi sila masyadong mailap ngayon. Yung ating mga biik. Dik. Amik kay kaglawas dik ha. Hindi lang kasawang tingnan yung ating mga biik. Naaliw po ako sa kanila mga kampensya. Nakangiti po ako habang nakatingin sa kanila. Yes. Babae ito. Babae. Kahit nagka-problema yung barako natin, di lang yan. Hanap naman tayo na iba. Or doon lang tayo magpili sa isa natin inahin kung sakaling mga anak yan. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, kasi maraming nagtanong sa FB anong lahi ng ating biik. Yung lahi sa ating mga biik mga kaprobinsya, German Petren. German Petren din yung lolo, yung tatay German Petren din. So yan po ang resulta. Yung tatay sa ating inahin, German Petren. Tapos yan naman, German Petren din yung ginamit natin na semilya. Nung una na gumamit tayo ng German Petren, hindi po ganito kaganda yung mga biik, hindi po ganito kagwapo yung mga biik natin. Ang basis na po ng anak yung mga inahin natin dito. Pero ngayon lang nakita natin yung napakaganda ng resulta. May nagtanong kung ibenta ba natin yung ating mga biik na mga babae. Sa ngayon po, hindi pa. Kasi yung mga babae, gawin natin inahin. Kung sakaling lumaki na yung mga babae natin na German Petren, itry din natin na yung similya na gamitin natin, German Petren din, para maging pure na yung mga lumabas. Maging pure na German Petren na. Ano? Yeah! Bibigyan lang tayo ng similya na German Petren. Sana surtihin lang tayo. May mga ganun naman na inakala natin na buntis pero hindi pala na buntis. Katulad sa ating dalawang babae dyan, yung isa natin inahin, ilang beses po natin yan iniay pero hindi na buntis. Dik kaon dik, timo lang dik. Amoy na nila yung pagkain na binigay natin. Kumain na yung isang mga kaprobinsya. May tumikim na. Kailangan po na maaga natin ng turuan na kumain. Para kung iwalay natin sila, hindi na tayo maproblema. Yan kumain na yung isang mga kaprobinsya Yan. Uy, malakas na kumain. 15 araw ka lang yan.
isa yan sa mga magandang palatandaan. Sana po maraming dili yung mga babae dyan na buhay. Hindi parang patay ba? Dili panas. Sabi saya pa. Yan. Yan po ang good news. Kahit nabawasan sila ng isa. Pero ganun talaga mga kaprobinsya basta may mga alaga tayo. Kaunti na lang yung natira, oh. Saan nilagay natin na feeds. Pero kung hindi natin sila pinalabas sa box na pinagawa natin, agay, hanggang ngayon, nasa loob pa lang sila. Pag tuwing umaga, wala silang gana lumabas. Lumabas lang sila pag gutom. Pag gustong lumili sa kilang nanay. Yung box, oh, binalik na natin. Pumasok agad yung iba. Lumabas sila nung umiyak yung isa. Yung isa dito, oh. Malaki yung tiyan niya mga kaprobinsya. Yung una yung anak, 8, tapos yung pangalawa, 10. Ngayon naman sana umabot din ng 10. Large white po si Media na ginamit natin. At yung kanyang kasama dito, pinakasahan na natin ng barako. Kasi 3 beses po natin iniay, hindi siya nabuntis. Pati yung isa, halos magkasunod lang silang dalawa. At yung mga malaki natin dito, sunod na araw mga kaprobinsya, i-deliver na natin yung isa. Ito yung mga bansot natin dati. Ngayon malaki. Basta malakas ang kamay ng feeds, walang problema. Yung kalabaw natin na si Jin, oh. At yung kanyang anak dito sa gilid ng sapa nilagay. Kalabaw natin mga kaprobinsya, parang maawa po tayo sa kanya pag mawala siya sa atin. Kasi napakabait, oh. Hindi po siya mailap kung siya lumapit sa atin. Doon kayo pag ibita natin siya. Sa ngayon po mga kaprobinsya, hindi lang baboy yung hinihintay natin na mga anak. Hindi lang baka. Pati yung isa nating kalabaw na pinalagaan natin doon ni pare, malapit na rin mga anak. Tapos may isa pa tayong kalabaw na nakasana. Pero matagal-tagal pa yun. Yun po ang medyo excited po tayo kasi si Palo po yung nakakasta sa kalabaw na yun. Walang pili sa pagkain yung maliit nating kalabaw. Tingnan niyo po, oh. Kinain niya yung baging kahit nasa tubig. Ito po yung resulta mga kaprobinsya, oh. Pagkatapos na dumaan yung malakas na baha, malaking bato ang nakaharang sa aming daanan. Yan. Nahirapan naman yung ating rayos dyan. Napakalaking bato. Kailangan ko na dito alisin namin yung mga bato dyan para dito kami dumaan. Pwede lang dito. Dandahan lang. At hindi po masyadong marami yung ikarga namin sa aming rayos.
Yung mga 3 sako lang o 4 para hindi mahirapan ng husto yung ating kalabaw na sipalo. Puntahan natin yung isa nating baka na buntis rin, si Bitang. Malapit na rin itong mga anak. Dalawa po silang magkasabay. Si Quinay magkasabay sa isang buwan. Linggo lang yung agwat nila. Malaki na yung tiyan yung mga kaprobinsya. Napapansin po namin na mas maliit yung tiyan ni Batang compare sa ating mga baka na nakasahan ni Bitas. Pero si Batang matangkad, kaya nagaganyan siguro. Basta matangkad, hindi natin halata yung baka sa loob. Si Bitang, 2 beses na siya nanganak sa atin, at mga magagandang klase po yung ganyang anak. So sana po lalaki yung anak ni Bitang ngayon, kasi si Bitas naman yung nakasta. Noong una si Pugi yung nakakasa sa kanya, si Marites. Mabait naman si Marites. Excited po kami sa ating mga alaga dito mga kaprobinsya. Kahit hindi po namin siya binigyan ng kumpay, mga damo lang, pinasula sa gilid, sa mga tabi-tabi. Pero maganda pa rin yung kanyang katawan. May mga lumabas sa kanyang ari, parang malagkit ba, hagkot. Isa yan sa mga palatandaan na buntis na yung baka natin, basta nilabasan ng ganyan. Pero pag hindi buntis or maglandi, kulay puti yung lumabas. Kung nagsabi lang sa atin yung ating mga kasama na naglandi yung baka natin, siguro mapa-EI natin yung ating mga baka. Pero bago sila nagsabi sa atin, nakasahan na ni Bitas. Pero nung nakita namin yung anak ni Bitas, yung anak sa ating baka na galing sa Panyabunan, hindi naman pangit, gwapo naman. Pero mas gwapo siguro kung napa-EI pa natin. Kasi sa mga panahon na yan, hindi pa kumasa si Limer. Kung mga anak na sila tapos maglandi sila mga kaprobinsya, sana si Limer na yung makakasa sa kanila, para makita natin yung mga lahi ni Limer kung gaano kagwapo. Matapang to sa atin. Kadalasan po sa ating mga baka dito na babae, galit sila sa atin. Hindi ko alam kung bakit. Sa kadahilanan siguro na hindi po ako yung nag-alaga sa kanila. Pati si Basya hindi magpalapit sa atin. At yung baka natin na galing sa Panyabunan. Pero yung mga kasama natin ang lumapit sa kanila, hindi sila sinuwag yung nag-alaga. Yung mga hayop, marunong din silang kumilala kung sino yung palagi nagpakain sa kanila. Yun po ang kinilala nila na amo. Yung mga bingala namin, kailangan naman namin hanapin kung saan sila nag-itlog, kasi yung itlog nila doon kinuha nila lahat sa ating mga kasama. Nabulabog po yung mga bingala natin habang nag-itlog doon, kasi naabot po ni Palo yung area kung saan sila nag-itlog. May nabasag pa nga. So minsan dito po pumunta yung mga bingala natin. Ngayon po hindi pa kami nakapagtanim ng mga gulay dito, kasi hindi po pwede magtanim tayo ng mga gulay pag palaging umuulan, except sa mga baging, mga galay, saka mga alugbati. Yung mga luya namin dito mga kaprobinsya, sana po marami tayong maharbis. Marami damo, pero mukhang okay na yan. Makasurvive na yung mga luya natin. December po natin harvestin yung ating mga luya dito. Dito po na malagi yung ating mga bingala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasa mga 21 heads po sila. So sa ngayon, baka may nag-itlog naman sa kanila, hindi lang natin nakita. Yung luya mga kaprobinsya, medyo mahirap tanim kasi palagi tayong magtanggal ng damo. Yung iba pagkatapos sila magtanim, tinakpan nila ng mga niyog, dahon ng niyog, para hindi makatubo ng husto yung mga damo. Pero yung tanim natin hindi po natin natakpan, kasi yung mga niyog dito sa ating paligid hindi po yan sa atin. Yung iba yung mga uhot yung nilagay, yung tinabo nila sa mga tanim nila na luya. Yun po ang pagkakamali natin, kasi hindi natin natakpan. Napakabilis tumubo yung mga damo. Muna po dito po nag-itlog yung mga bingala natin.
mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Bihon na may baboy. At saka may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Daghan mo tuba, Jo. Ano to? Marami na mong tuba yung aming kandiyan, no? Niyog. Si Luigi din, may tuba din. Ibyok. Tembok lang mo daw. Pwede na magubog-hubog. Tamis mo daw. Sumuha. Jo. Tamis mo? Ano? Tapos, mag-unisan. Panggap. Tuba niya, pati mga tuba doon. Nangapod ko. Lapot. Lapot. Okay naman? Okay naman. Matulog sa Jo. Basta magpugi ra, Jo. Okay, so na kung ngek kay pwede sa inyo, pwede po kaon. Wow. Pero walang galawig ni Palo Ato. Banal lang, na banal. Kaya dito man yung Japanese butang. Ito pwede, Jod. Manghingi lang tayo ng tawad sa may-ari dyan. Pinastol ni Jumbo doon sa may tanim na pinya. Gusto nga nagkili daw ng gusto ng mangga. Kili ng mangga. Ay, kasalanan yung kalabaw natin. Ay, saya po magkuha ng babon. Uli, abanan ako kayo ng Jo. Pagkatawa niya, ano ba nagbot ng dapit? Lantas babaw ulit. Banal pa rin Banal pinya. kaayo. Itong pinya nga tanong. Alam naman natin na pinaghirapan yan. Tapos ganun yung nangyayari. Walang may-ari na masaya dyan. Diba daw, okay? Abi na ako si Brod, gihikot dito ko Brod. Naman lang pagkatarungan yun, sa adili ako anak. Sige ko tayo sa Jumbo, palo mo gigibutang niya ako. Agoy. Ngayong ikaw ra, kaya makakudod ka nila diya. Naabot yung tanim sa kabilang area. Uwi, oh my God. Paghalapin niya. Galin niya ko ng pinya nga pa. May gani, kaya palawig ka diya ang mga ilang area. Kung inisito hunta, pilihan ng tagbot. Pero tanuman ko balik, tanuman kong dugo balik. Pahabukan, tanuman. Paayo ba? Yung nanatumbang word. Mga palan nila sa tagas na. Kaya nga dito sa tukulan ng utas kalabaw na gahapon. Tuwalid to skilid ay. Saka daw. Pwede ari makuha ari o. Sibula. So, kusog-kusog nagtubag na daw kayo. Nagbang umaw. Oh, Ang kuan, sitlo mo katas mo siya. Nana ba nga? Mga pagturok na inanay man siya. Inanay ra gyud nga iyahang. Gusto ano ba nga? Hindi ipitlon. di mapugos. Nang tiko nung tuba man siya rin. Di ba ako muli na? Ako ng sulayan eh, gaduduwa po ko eh. Itong baguraan na guys, ito. Na magbukaroon na kaya bilhin man taasa na tiko niya na.
Balik ka. Gwapong nilagay nga sa mga nakatas aya mo ito noon. Eh, maakbang niya kasi kaya. Kung tulo. Kina-kina na eh. Oh, Nga mong kung hanggang. Well, mga anak mo yung mga daghan. Ang sa kabuk na siya rin luba. ihatag ni mo do. Okay. Dali kayo mulot ng kuan. Kung sa gabal kayo pagtulog niya, dili na ulot-utol ba? Magsikot mo ng mga hayupan na doon, mag-ingat yung mo doon ha, dili makakaon sa mga tanong. Eh, matingi kita. Ayaw, yun. Tingi kita. Abot mo. Jumbo, tingin-tingin ito gapon. Pero kumalay ito, kaya ito maligto dapat ka. Kumakay kita siya kay. Band na, kaya ito yun. Manalak. Ginalbo. Tanong niya. Pag naldo.